Hindi ko alam kung paano ko ba i-establish yung intro na 'to. Pero ano bang meron ngayong buwan na 'to? Grabe, Siyempre. saktong-sakto tayo today. Yes. Siyempre, ngayong araw mismo, we are celebrating Hearts Day! Yes, Love Grabe. Month, Hearts Day. Kamusta naman ang puso mo ngayong Hearts Day? Masaya. May ka-date ka ba mamaya? Madami. Madami. Actually, parang Diba? magkasama Parang tayo. magkasama din tayo. Parang ikaw din yung makikita ko mamaya pag nakipag-date ako. Yeah, tayo din. Anyway, so ano bang topic natin ngayon? Ano mga mapag-uusapan natin ngayong Hearts Day? Bago yon, introduce muna tayo. Ay, mga nga pala! Hi, I'm Lucille. Hi, I'm Cindy! And welcome to On the Bright Side. Grabe, oo nga pala. Before tayo gusto ko lang i-comment yung setup namin today. Kita niyo naman. Grabe ka na talaga sa amin, Ate King. Thank you so much. Yeah. Felizario family. Yes, may nag-sponsor sa atin ng logo. Yes. Yeah, sabi On niya, the sige, bright para mas side. maging maganda yung setup niya, lagyan natin ng logo yan. Okay. Thank you so much po. Ayun. So, proceed na tayo sa pag-uusapan natin. Ang bilis no? Okay, thank you. Proceed tayo. Next. Hindi mo man na i-comment yung bago nating setup. Ito meron na tayong mug ngayon. May mug. May books. Nag-room tour. Kala mo nag-tour ng studio. May fairy light. Sabi, oo, nakikita namin. Ano gagawin? We were once a fairy. Meron. Anyway, Okay. talagang pinaghahandaan kasi natin sila. Yes. Pinaghahandaan Ganito kayo kay natin. special. Di ba nga trip lang to? Siyempre, kung magti-trip na lang din kami, di gandahan na natin. Tama. Pero ito kasing topic natin for this episode. Di ba parang, madalas kasi nating naririnig, madalas to sa mga hopeless romantic type of person, na parang, they wanted to look for the right person. Yes. Pero kasi parang, what if let's try to think sa new perspective na instead of looking for the right person, be the right person. Yeah, kumbaga, instead of finding Mr. Right, be Miss Right first. Yes. And speaking of right one, syempre, bilang tao, may hinahanap din tayong the one. Diba? Yes. So, in looking for the one, meron tayong standard na sineset para sa tao na yon. Like, ano ba yung qualities ng tao na gusto mong makadate? Meron tayo niyan, of course, 'di ba? Pero meron din akong napakinggan kasi, nasabi niya doon, if you are a type of person who has a standard when it comes to dating, sabi niya, it must answer 2 questions. So the first question daw is that existing? Dapat daw yung tao or yung standard na sineset natin, nag-exist siya. Kasi baka mamaya meron tayong universal standard na wala namang ganun sa tao. So, dapat nag-exist yung tao na yun. Like, may tao na ganun yung personality, ganun yung character, ganun yung qualities, and existing siya. And the second question is, yung standard mo ba na sineset sa tao na yun, do you attain those qualities as well? Kumbaga, if you have a standard for men, yung tao din na yun, may standard siya. So, namimit mo rin ba yung standard na sineset mo? Kumbaga, Yes. can you offer what you are asking for as Yeah, well? do you have what it takes then to be in a Yes. relationship? Kasi 'di ba, even before pa, nakabound ako dun sa thought na I have to look for the right person. 'Di ba? But later on, I realized and I've also learned na instead of looking for the right person, be the right person muna talaga. Exactly. Kaya yung topic natin for today talaga is about becoming the person you want to date. Yes. Kasi 'di ba, kung halimbawa meron kang hinahanap na qualities dun sa isang tao na nakikita mo, dapat make sure ikaw din ganun ka. Yes. 'Di ba? Kasi alangan namang ikaw you're looking for green flags, ikaw red flag ka. So dapat you have that kind of self-awareness din talaga. Yeah. If you were looking forward to have partner in the future, 'di ba? So proceed na tayo sa mga qualities na 'yan. Ikaw ba babe, ano yung qualities na parang gusto mo sa isang tao that you are also working on to yourself right now? Okay. Siguro sa akin, una is commitment. Ayan. Gusto ko talaga na yung tao na makakadate ko in the future is of course committed. Diba? Kasi medyo mahirap i-date yung taong ayaw sa commitment eh.
Totoo. So, ayun, first is committed. Una, sa pagsiserve niya sa Lord. Importante na may commitment siya, committed siya mag-serve sa Lord. And also sa trabaho niya, importante din kasi na-committed siya sa work niya eh. And in other aspects of his life, importante na meron siyang commitment and committed siya. And ako rin, I need to work on that. So, ang ginagawa ko talaga is creating a firm decision. Your yes must be yes and your no must be no. Part yun eh. And also, when I say committed, it doesn't base on emotions. Kasi pag sinabi mong nagpo-commit ka sa bagay na to, whether you feel like it or not, you will do it. Kasi that's the right thing to do. Yes. And that is what commitment is. So, kahit minsan parang ayaw mong mag-serve, ayaw mo umattend ng church, but because you are committed to, and syempre, kanina ka ba nagko-commit sa Lord, you will show up. So, it's important for me that the man I will date in the future knows how to be committed. Kasi it really speaks a lot about his character. Kasi kung paano siya sa trabaho, kung paano yung commitment niya sa Lord, his personal intimacy with the Lord, 'di ba? Na parang minsan may mga moments na ayaw mong mag-devotion, but because you commit that you will read His Word every day, even if you don't feel like doing it that time because of some reason, gagawin mo pa rin siya kasi kinumit mo siya sa Lord eh. Yeah. Diba? And same with, kapag naging ka-relationship ko na siya, may mga araw na hindi ako magiging kamahal-mahal. But if he, uy, grabe naman. But if he says that he is committed to me, pipiliin niya ako palagi. Parang naalala ko yung sinabi ni Ria na, hindi ako kamahal-mahal araw-araw, kaya naman araw-araw kitang pipiliin. Grabe naman. Grabe naman si Ria. Pero kasi yung commitment kasi sa relationship, totoo yun, hindi palaging kamahal-mahal yung isang tao. Makikita mo yung flaws ng isang tao, ganyan. And sa relationship, hindi palaging masaya. Love kasi hindi lang siya emotion eh. Yes. It's a decision to Yes. make. And part of that decision is to make a commitment. Yeah. So, if you were in a relationship talaga, tapos hindi ka talaga committed type of person, tapos based ka pa sa emotions mo, mas madali ka talagang madadala ng problema. Pag may problema, pag di na masaya, ang bilis umalis. Ganyan. Hindi lang sa relationship actually, but also sa other aspect ng buhay natin. 'Di ba? Kaya nga halimbawa tayo, single ka man or taken ka, anumang status mo in life, actually yung pagiging committed mo, hindi mo yan ma-workout lang kapag nasa relationship ka na. Sometimes outside of it, halimbawa sa trabaho mo, how do you handle yung mga responsibilities mo, sa school man yan, sa trabaho man yan, then that shows also your commitment. And kung doon pa lang sa mga pagkakataon na yun ng life mo, nagiging committed ka na, what more pa sa relationship na papasukin mo. Of course, wino-work out yun kapag nasa relationship ka na. Pero, at least, as early as now, na napapractice mo na siya on your own. Totoo. Yeah, totoo yun. And in relation to that, actually, yung qualities naman na I am working now on myself, of course, is yung emotional maturity talaga. Mahalaga yung emotional maturity sa isang tao. Kasi when we say emotional maturity, ito yung kakayahan mo to handle your emotions. Yung kakayahan mo to deal with it. Kasi tayo, lalo na tayo bilang mga babae, we are very emotional. Right? May mga pagkakataon na parang nadadala tayo ng emotions natin. But, it's not about the feeling eh. Kasi yung pakiramdam mo, hindi mo yan masisisi na naramdaman mo yan. Kasi of course, may pinanggagalingan ka. And even yung mga guys, di ba, meron din silang mga emotions na nararamdaman. And hindi mo sila pwedeng invalidate na, lalaki ka, hindi mo pwedeng maramdaman yan. Di ba? So parang, it's not about what you feel, it's how you handle what you are feeling. Yes, agree. Diba? So, mahalaga yung emotional maturity kasi dapat alam mo how to deal with it, how to sit with it. So, ako bilang tao, bilang individual, I am a single right now. Right now, parang next week hindi na. Next week, check natin kung single siya. Next week hindi na. Kaka-break din naman. Hindi, syempre, as an individual person, syempre, right now, paano ko ba siya wino-workout sa sarili ko ngayon? Every time na may nararamdaman akong emotion, as much as possible, tinatry ko na parang, okay, i-recognize yung nararamdaman ko. Kasi diba sometimes tayo din mismo yung nag-i-invalidate sa mga nararamdaman natin. Kaya nako-compress siya.
Nako-compress yung nararamdaman natin to the point na hindi na natin siya nadi-deal. And akala natin okay na tayo, pero babalik at babalik yun. So, halimbawa, parang yung mga guys nagrereklamo sila kasi yung mga babae daw tapos na, tapos babalikan pa, ganyan. Maybe that woman, hindi pa talaga siya totally, Yeah. o kaya parang meron siyang naramdaman pero sinupress niya. Mhm. Kasi in-invalidate niya yung nararamdaman niya. Pero hindi You have to feel your emotions. You have to sit with it. You have to deal it. And then kapag naramdaman mo na siya, huwag mo ding hayaan yung sarili mo na mag-dwell doon. Mhm. Diba? As much as possible ako, ang ginagawa ko talagang meron akong mga ways para ma-handle siya, ganyan, i-voice out siya. Minsan kasi diba tayo, nahihirapan tayong i-express yung nararamdaman natin kasi nga hirap din tayong magsalita, mag-speak up. So ako may mga times nag-journal ako, Yes, 'di ba? super agree with Napag-usapan that. natin yung about sa pag-journal, very very nakakatulong siya sa atin. Ganyan. O kaya minsan pag gusto ko meron akong kausap, ganyan, gusto ko talaga verbal, nagsasalita ako, ganyan. Ginagawa ko nagvo-voice over ako. Oo, Self-talk. may mga ganun akong mga moments. So that's how I handle my emotion. Kasi ako, to be honest, talagang emotional ako. Emotional ako, but it's how the way you handle it. So even din sa guy, sa future partner na makasama natin in the future, it's very important. It's very important to have emotional maturity. Yung kakayahan ng isang tao to handle. At the same time, yung self-awareness din, Yes. babe. It's very important to have self-awareness. Mhm. Kasi yun yung way mo to recognize ano yung nararamdaman. Diba? So, that's it. Yeah. Ikaw naman. Sa akin actually, totoo yung journal. Alam mo, lately nga na-realize ko, yung notebook, it's meant to be messy. Ako kasi yung journal ko, tinatawag ko siyang brain dump. Wow. So, it's supposed to be messy kasi nga yung mess inside my mind, tinatransfer ko siya sa notes ko eh. Mm-mm. So, hindi na siya nagmamatter sa akin kung maganda yung sulat ko. Yeah. Kasi dati, hindi ako makapagsulat sa notebook ko kasi iniisip ko kailangan maganda. Kailangan pag nagsulat ako doon, Kailangan perfect. hindi pwedeng may mali. Yeah. Hindi pwedeng, ay, bura-bura, ganyan. Ayoko Yung na. ma-OC ka kasi nga ang daming bura. So, Oo. kailangan mo, ang thinking mo, kailangan ayusin ko muna yung thoughts ko bago ko ilagay. Yes. Pero na-realize ko, no. Kaya ko nga siya isusulat kasi hindi siya maayos sa mind ko. Yeah. So, kahit messy siya, mas naiintindihan at mas nare-release ko yung sarili ko. Kaya ngayon, hindi na ako masyadong nababother kung may bura siya, kung iba-iba kulay ng ballpen ko na nandun. Kasi, parang ang nire-remind ko sa sarili ko, the purpose of it is yung nasa mind ko, malabas ko siya. Yeah. Kasi minsan, 'di ba, sinosuppress nga natin yung emotions natin. Pero actually, yung journaling nakakatulong talaga siya para malabas mo. Kasi pag hindi mo siya nalabas, pag may nag-trigger sa emotion mo na yon, aangat lang siya ulit. So, Totoo. good thing talaga yon, 'di ba? Sa akin naman, in relation, that's the word of the day, in relation. In relation. Sa akin naman, dun sa'yo, emotional Yes. maturity, which is also, super agree talaga ako dyan. Kailangan both men and women knows how to handle their emotions. Next quality is gentle communicator. Wow. Na-realize ko, iba ang gentle voice sa gentle communicator. Kasi Parang gentle care lang or sabon. kasi pwedeng mahinhin talaga yung boses niya. Mm-mm. Hindi talaga siya palasigaw, pero yung choice of words niya hindi naman maganda. Ganun. So, sa akin kasi, the tone of voice and the choice of words matter. So, if I want to date someone, I want him to be gentle when it comes to communication, articulate, marunong makipag-usap, he knows how to communicate properly. Mm-mm. Kasi sobrang nagmamatter talaga sa akin ng pagpili ng salita at ng tonong gagamitin kasi mabilis akong ma-hurt. Yeah. I'm very sensitive when it comes to word. Ayoko nang sinisigawan ako. Ayoko nang, hindi ko talaga gusto na sinisigawan ako, pinagtataasan ako We ng all boses. don't want that. Yeah. Yeah. And I hope we don't experience that in our Yes. future. In Jesus' name. Yes, Lord. And yung choice of words, kasi sobrang nagmamatter din sa akin yung mga salitang ginagamit. Kasi minsan naiisip ko siya pa ulit-ulit lalo na kapag nababother ako. So, I want to date someone who knows how to communicate with me gently. And not the same with me, pino-work out ko rin talaga ang pakikipag-communicate. Kasi hindi ako confrontational. Which is, hindi rin siya kasi magandang personality kapag hindi mo kayang i-speak out yung gusto mong sabihin. Kasi sabi nga nila, di ba, ang lalaki, hindi nila kayang bumasa ng isip
Kailangan sabihin mo sa Yes, kanila. you have to tell them if it's bothering you, Yeah. if it's not okay with you, you have to say it to them. So, isa siya sa wino-workout ko, how to communicate my emotions without telling or making them feel bad. Na hindi ko to sinasabi sa'yo because I'm against you. I'm telling it kasi ito yung naramdaman ko and I Yeah. want to fix it. Yeah. So, ayun, I'm working it out. Ngayon, pinapractice ko talaga yung hard conversations. Pag alam ko na parang itong bagay na to, hindi ko to kayang pag-usapan, wino-workout ko siya slowly. Kung hindi ko siya kayang sabihin through personal, tinatry ko siya i-communicate through chat in a sense na ma-express ko talaga sa tao na yun kung ano yung na-feel ko or hindi lang sa future relationship ko but with everyone kung ano yung na-feel ko, ganyan. Kasi 'di ba sabi nila kung hindi mo siya kaya sabihin pa ng personal, pwede mo naman siyang idaan through letters, through message, 'di ba? It's just that kailangan mo lang ingatan yung words na gagamitin mo kasi kung hindi nila maririnig, pwedeng maiba naman yung interpretation nila sa choice ng words na gagamitin mo. Yeah. So, importante din na pipiliin mo talaga yung words. So, ayun. Totoo, I agree with you about being gentle with words. Hindi lang sa voice, kasi sometimes it's not what you say. Totoo yun. Yes. It's how you say it. Yes. Kung paano mo siya sinasabi. Sometimes, meron tayong justification na mabuti naman yung intention ko Totoo Ito, yan. kasi gusto kitang maging okay, gusto kitang mailagay sa tama, but sometimes kasi, yung delivery, yung execution, it Yes. matters as well. Yes. Kasi, 'di ba, parang may mga pagkakataon na nakakapagsalita tayo sa tao na imbes na ma-encourage natin sila, nadi-discourage pa natin sila. Totoo. 'Di ba? And we're not talking here about relationship or romantic relationship lang talaga. Sa kahit anong sitwasyon, relationship na meron tayo, it's important talaga na ma-develop sa atin yung tamang way of communication. Yes. It's important. And sa communication, totoo yun, hindi lang siya about sa kung ano yung sinasabi mo Pwedeng ang ganda nung build-up nung sinasabi mo, pero the way mo siyang sinabi, part yun. Yes. The way mo siyang sinabi, yung choice of words Yes. mo, yung delivery, it matters. Meron ako napakinggan. Sabi niya, like for example, tinanong mo siya ng, kumain ka na? Tapos meron din naman tono ng, kumain ka na? Diba Oo. parang, wag na lang ako kumain. Totoo, kasi may mga tono na parang ginudge ka na. Oo. Hindi ka pa man din talaga totally nag-open up. Yes. Ganyan. So, parang ikaw, hindi ka Mag-hold back mag-hold back ka. Yeah, So, yeah. important yung pagiging gentle communicator talaga natin. Actually, gentle communicator na nga yung term Speaking of communication, I agree with you doon sa pagiging gentle communicator. And speaking of communicator, sa akin naman, isa naman sa qualities that I am now really working sa sarili ko is yung good communication talaga. Kasi personally, I prefer talaga yung tao na maayos kausap. In simple terms, maayos kausap. Alam mo yun? Hindi magulo. Totoo, hindi magulo. Who really knows how to handle conversations. Kasama na dun yung right words, right tone, and everything, ganyan. Pero sometimes kasi, itong pagiging good communicator, hindi lang to yung parang kapag okay kayo, parang ang ganda ng flow ng conversation ninyo. Yung pagiging good communicator kasi, most of the time, natetesto kapag may conflict. Yeah. 'Di ba sa relationship kanina nabanggit natin, hindi naman palaging masaya, hindi palaging okay. 'Di ba? May mga hindi mawawala yung conflict. Even sa buhay, anumang aspeto ng buhay natin, laging may conflict. Pero what matters is yung kung paano mo siya hinahandle. In terms of communication, parang ako as much as possible, kapag meron akong problema sa isang tao, gusto ko siyang sinasabi. Gusto ko siyang sinasabi. So parang, of course, part doon yung timing. Kailangan i-consider mo rin yung time, hindi yung sarili mo lang yung iniisip mo. Basta masabi ko lang, ganyan. Syempre, kailangan mo rin i-consider yung tao. Pero as much as possible, ako talaga, hindi ko kaya na hindi ko sabihin sa'yo yung problem. Kung alam ko naman na pareho nating i-improve yun. Parang papaano nyo ba nire-resolve yung conflict? Pinag-uusapan nyo ba? Or parang instead na pag-usapan, wag na lang nating pag-usapan para wala na tayong problema. Mas lalo ang nagkakaroon ng problema kapag hindi pinag-uusapan Yes. Diba? So,
I think doon ako nanggagaling. Kaya talaga as much as possible, kapag meron akong problema sa isang tao, sinasabi ko siya. Pero alam mo ba before, meron akong character before na parang basta sasabihin ko, alam kong tama ako, wala akong pakialam sa mararamdaman mo. May ganun akong character until na-realize ko na hindi pala yun effective. Bunga na rin ng nakakilala ako sa Lord, unti-unti ako nagkaroon ng character development. So parang now, may ganun pa din akong attitude na parang I wanted to communicate it with the person. Pero right now, kino-consider ko na din yung mararamdaman niya, yung timing. Kasi importante yun. Kasi baliwala na parang kinommunicate mo siya, pero hindi mo naman siya nasabi in a way na pareho kayong matutulungan nung pag-bring up mo. Totoo. So parang instead na maging maayos siya, lalo siyang nag-escalate. Diba? Kaya kailangan may timing din. At the same time, kapag hindi mo naman siya sinabi, magkikreate din yun ng problema. Yes. Kasi lalo lang siyang may ipon ng may ipon. So, pag maayos yung communication ninyong dalawa, I believe, yung conflict, mas maayos siyang mare-resolve. Kumbaga, case closed. Yes. Hindi siya yung parang, sige, basta okay na yun, sorry na lang, ganun. Parang, di ba? Parang, Totoo yan. as much as possible talaga kailangan siyang pag-usapan. Ako naman kasi, very open ako sa communication. Mas gusto ko yung lalaki. Ano ba? Gusto mo ng lalaki ano? Talaga? Lalaki talaga? Hindi. Hindi pa mas gusto ko ng kausap na Hindi. lalaki. Bakit? Lalaki, kaibigan. Sige. Sige, naman sa Sige, tawid mo yan ngayon. gusto ko yung tao na naging general na, hindi, parang as much as possible, pag yung tao kinakausap ako, mas gusto ko na nagtatanong siya, binibigyan niya ako ng chance to explain myself. Kasi ako, as much as possible, gusto ko din na binibigyan yung tao ng chance to explain him or herself. Tinatanong ko siya, ganyan. Tayo ko sinasabi, di ba, mas okay sa akin na tanungin mo ako sa problema kaysa sa parang ipagsawalang bahala mo na lang, pero in your mind, ginudge mo na ako. Kasi parang pag hindi mo ako pinag-explain or hindi mo ako hinayaan na i-communicate sa'yo kung ano yung gusto kong sabihin, parang nag-conclude ka na on your own. Diba? Parang naging burden mo din yun. Yeah. Kasi hindi mo sinayaan na parang ma-let go mo yung nararamdaman mo or magkaroon man lang ng closure sa kung ano yung nararamdaman mo. So that's one thing about being good in communication. As a communication student and someone who's in the field, importante talaga na maayos nating na ipapabatid sa isang tao kung ano yung gusto natin, kung ano yung objective. And yung objective natin, hindi lang yun para sa atin, kundi para din doon sa tao na kinakausap natin or kasama natin sa buhay. Yun. And I think part of being a good communicator is telling the truth. Yes. Not in a harsh way. Yes. Kasi masakit na yung katotohanan. Hindi mo na siya kailangan sabihin sa masakit pa na paraan. Diba? Masakit ang katotohanan, kaya hindi ko na siya sasabihin sa masakit na paraan. Lucille 2026. Grabe naman. Saan ka nagagaling, ha? Sabi Hindi, kumbaga part naman talaga. Mic drop. So, ayun nga, part of it is telling the truth Yes. to that person, even if it hurts. Yes. Diba? As long as you tell it in a good way, you choose your words, and the timing, sabi mo nga, the timing, it's very important kasi crucial yan. Medyo mahirap talaga na pero importante kasi kung kailan yung ba sasabihin sa tao. Instead of hindi mo na lang sabihin mo na lang. Piliin mo lang kung kailan. Consider mo rin yung tao. Hindi yung sarili mo na basta masabi ko to. Yes. Hindi mo yung ikinag-good communicator. Yes. hindi yan good communicator. Hindi, parang hindi rin Hindi nakaka-good communicator. Dating na yan. Ikaw naman. So, ayun. Tapos na tayo sa communication. Sa akin naman, last quality ko for this episode is, of course, being family-oriented. Wow. Yeah, family is very important. Family is love. Family is love. Right. It is very important. It matters to me so much. Kaya if I will date So much, grabe naman talaga yun. Kaya if I will date someone in the future, I want him to be family-oriented. Yeah. Kasi syempre, if ang mindset mo is dating to marry, diba? Syempre, you are looking forward to this person to have
a family with this person. So, if he is not that family-oriented, parang how he will value our future family. Mm-mm. So, sa akin, sobrang nagmamatter talaga na ang lalaki ay family-oriented kasi it also shows kung paano niya ako ititreat in the future. Kasi makikita mo paano niya ba tinitreat yung mother niya, Mm-mm. if meron siyang siblings na babae, paano niya ba tinitreat, paano ba siya sa loob ng bahay, Yeah. 'di ba? It matters kasi sa future na gagawin mo with that person, Mm-mm. makikita mo lahat yun Kasi we are the realest us kapag Mm-mm. nasa loob tayo ng family Totoo. natin, 'di ba? Kapag nasa tahanan tayo. Yeah. And same with me, I really love and value my family so much. Kaya natutuwa nga ako ngayon kasi may mga biglaang labas na kami, di ba? Minsan, Yeah. dalawa kami, mag-aaya lang siya kumain. Mm. Tapos, na-enjoy ko yung mga ganong moments. Mm-mm. Kasi syempre, you have the means na, although mas madalas talaga si mama nang lilibre sa akin, pero you have the means na mag-provide din for your family, bumawi. So, sobrang tinatreasure ko talaga yung family ko. And isa sa grateful ako sa Lord kasi ngayon, mas nararamdaman ko yung closeness namin. Yeah. Mas nararamdaman ko talaga yung Praise closeness God. namin as family. And hindi lang sa aming family but also with of course, our relatives, yung mga Mm-mm. pinsan ko, diba? Kita nyo naman, may paganito. Yeah, sobrang May pabahay. supportive. So, sobrang love ko talaga yung family ko, extended with our relatives. Sobrang binavalue ko talaga sila. Before, hindi ko masyadong naiintindihan kung bakit kailangan ng reunion ng isang pamilya. Alam mo yung ganun? Before, hindi ko siya masyadong nata-take for granted ko siya. Ayoko talaga sumasama kasi parang feeling ko, di ko naman sila close, ganyan. Pero ngayon, na-excite ako, parang pag magkakasama, parang na-enjoy ko talaga siya, na-excite ako. And sobrang na isa rin talaga sa inayos ng Lord sa akin is how I value my family. That's why it's important for me that one of the quality of the man I'm gonna date in the future is that he is very family-oriented. Because I really value my family and I want him to value his family as well. Totoo. Iba-iba naman din kasi talaga ng family dynamics. May family na masaya kahit na parang may kanya-kanya silang ginagawa. Oh, yeah. 'Di ba? Kahit hindi palaging magkakasama. May ganun kasing type of family dynamics. But as a person, ako I agree with you doon sa part na yun. Kasi ako, I myself, binavalue ko rin talaga yung family ko in terms of talagang gusto ko nagbabanding kami. Magkakasama kami, nag-uusap kami. Kasi ganun tayo lumaki. Pinalaki tayo sa isang tahanan na ito yung nakita natin. Yes. 'Di ba? And very effective siya sa atin. Nakita natin na pag ganito pala yung family, mas mararamdaman mong loved ka kapag Yes. lumalabas kayo, pag magkakasama kayo, pag nag-uusap kayo. And syempre, as someone who values that, gusto mo na yung partner mo in the future would continue that kind of life with you. Yes. Yes. Yung family na binild, kung saan ka na nurture, you wanted to build that in the future as well, dun sa magiging future partner mo. Yes. Kaya importante yung pagiging family-oriented. Yes. Add ko lang din. Although kasi, meron ding mga tao that came from broken family. Oo naman. Diba? I think, yung pagiging, syempre hindi naman natin sila pwedeng sabihin na, no, split family mo, ayoko So wala sa'yo. ako, hindi pa, Diba? Parang hindi naman ganon. Totoo. I think we can really feel that we are part of a family, that we belong in a family if we truly experience the love of God. Kasi isisend niya tayo sa lugar na magpaparamdam sa atin na Yes. ito pala yung pamilya. Yeah. Ganito pala yung maging anak. And also, diba, once we accepted the Lord, we became His child. And we will experience having the love of a father, the treatment of a family, lalo na kapag naging part ka ng community. So, siguro ang gusto kong linawin dun sa part na yun is just because you have a broken family doesn't mean na hindi mo na pwedeng ma-experience what a family looks Yeah. like. Walang perfect family. Yes. Even tayo na parang binavalue natin yung family natin. We love kung paano nagbabond yung family natin now. Dumaan din tayo sa mga flaws. Alam natin yung mga flaws and imperfections ng family ng bawat isa. Sometimes kasi as a kid, when you grow up, matututo ka hindi sa kung ano yung example na nakita mo from them. Sometimes mas matututo ka sa mga maling nakita mo. Yeah. 'Di ba? So parang ikaw bilang bata, habang lumalaki ka, iimbes na i-adapt mo yung mga bagay na nakikita mong mali, natututo ka from that. Yeah. So alam mo sa sarili mo na kapag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, ganito ko siya gustong buuin. Yes, exactly. 'Di ba? Ganito ko siya gustong buuin. And
syempre, kailangan mo ng partner sa pagbuo. 'Di ba? Kaya nga, important na kailangan maging wise ka talaga sa pagpili ng partner in the future. Kailangan mo talaga siyang ipag-pray na maging align talaga kayo pareho. As in, equally yoked talaga. Hindi lang spiritual sa beliefs na meron ka, but also sa vision na meron ka in building the future. Most especially is the family. Yes. Yeah, that's important. Ayun. Ayan, so Go. thank you for sharing that, babe. Totoo kasi yun, important talaga yung family. So, sa akin naman, dapat kanina ko pa to inano eh. At inuna pala. At inuna ko to, ewan ko ba't nasa huli. Pero anyway, in relation, sige, makukonek ko yan. Wait lang. Go, I believe in you, babe. Hindi, kasi diba, in everything that we do, sa pag-build man ng family yan, ano man yung career mo ngayon, ano man yung season ng buhay mo ngayon, importante na hindi ka lang basta committed, but also, you are faith and purpose-driven. Diba? Kasi part ng pagiging committed yun eh. Yung commitment mo, saan nanggagaling yan? Saan naka-base? Flower base. Saan naka-base yan? Saan nanggagaling yung commitment mo? Saan bounded yan? Diba? And as an individual, mahalaga na hindi lang basta committed yung isang tao. Being committed is, is the standard of everyone. But being faith and purpose-driven is, kung ito yung standard, ito yun. Yeah. Ganon siya. So, It's on another level. Another level yun. Yeah. So, parang, kumbaga, as for me, yung binibuild kong character sa sarili ko right now is hindi lang basta maging committed. Bakit ba ako nagiging committed? Saan ba siya nakabound? It's on my faith and it's in my purpose. And saan ko ba yun malalaman? Saan ko ba yun madidiscover, of course, kapag nasa Lord ka? Yes. Kaya importante talaga na nasa Lord tayo. Kasi nga, doon natin malalaman the very purpose ng buhay natin. So, kumbaga, hindi ka lang committed bilang tao sa kung ano man yung ginagawa mo or pinagkakaabalahan mo. Kundi, yung pagiging committed mo sa isang bagay, sa isang tao, sa bawat aspeto ng buhay mo, bounded yon sa kung ano yung pinaniniwalaan mo and sa kung ano yung purpose mo. Yeah. 'Di ba? Kasi pag alam mo yung purpose mo, alam mo na rin kung ano yung hindi mo purpose eh. Oh, yes. So, nakastick ka, meron kang maayos na plan, meron kang maayos na vision mo kung kung saan ka papunta ng maayos. Yes. And being with the right person, importante na alam mo kung saan siya papunta. Alam mo na may vision siya, alam mo na may plano siya. And yung vision niya na yon hindi lang nakabase sa kung saan-saan lang motivational speaker niya na napanood or napakinggan. Dapat aligned yun mismo sa kung ano yung wino-work sa kanya ng Lord. So, ayun, as for me naman, paano ko ba siya wino-work out? So, parang sa akin, syempre, kung gusto ko lang din namang malaman yung purpose ko, doon na ako lalapit sa Creator ko. Yes. Diba sa Lord, talagang kailangan continuous yung pagsik natin sa Lord. Yes. Kasi sa Kanya talaga natin malalaman kung ano talaga yung very purpose natin. Nasa point na rin kasi ako ng life ko na parang ayoko na rin magsayang ng panahon. Alam ko kasi na kapag tinig ko yung route ko, pwede pa akong maligaw. Yeah. So parang kung gusto natin na parang marating, yung talagang very reason kung bakit tayo nandito sa mundo, Yes. talaga kailangan isik talaga natin ng Lord. Yes. Every moment ng life ko, as much as possible, lagi kong kino-consider, Lord, ano bang will mo? Para kung hindi mo will, hindi ko na lang pupuntahan. And sometimes, nagiging challenge yun for me kasi nga parang may mga times na kung ano yung gusto ko, hindi yun yung gusto ng Lord for me. So, doon nagkakaroon ng challenge. Doon nagkakaroon ng battle between what I want versus sa kung ano yung gusto ng Lord. But at the end of the day, lagi kong pinagpipray sa Lord, Lord, kung ano yung will mo, yun yung masunod. Yeah. Kahit ano pang iwas ko, lagi mo pa rin akong ilid doon sa kung ano yung will mo sa life ko. And that's the same thing, of course, na you wanted for your future partner. Yes. Diba? And as someone din na wino-work out natin sa sarili natin yung qualities na gusto natin sa isang tao, kumbaga becoming the right person, it's very important na talagang sa Lord talaga muna tayo magpaayos. Yes, agree with you. Kumbaga, ang prayer natin is not my will, but yours be done. Yeah, totoo. All the time. All the Diba? time. Yun yung talagang faith and purpose-driven. It is found in the truth and at the same time, it's full of trust. Na Yes. Lord, you lead me to places you meant for me. Yeah, totoo. Yeah, grabe. Ang ganda. Ang ganda, totoo. May naalala nga ako bigla. When it comes to leading. Kasi diba, totoo naman, sabi mo naman talaga, meron tayong mga lugar na gusto nating puntahan, gusto nating marating on our own, na parang ito,
personal goal. Meron tayong personal goal, personal desires. And minsan talaga, hindi align yung desire or yung goal mo sa kung saan ka tatawagan ng Lord. And then Yeah. dito kita tinawag. This is the track I meant for you. Pero ito yung track na gusto mo. And naalala ko lang yung sinabi ni Joyce Meyer sa isang book niya na we should be thankful because we may not be in the place that we want to be, but at least we're no longer in a place we used to be. Wow. Umuusad. Grabe na to. Grabe Grabe na talaga. Tingin na din ko. Ganun. Eh. Eh. Slay! Slay. Ang ganda, ang ganda. May pag-usad. Yeah. Malayo na, pero malayo pa. Malayo. Sige, itawid mo na naman yan. Baliktad. Malayo Yun na nga pa. lang yung mga quote ko ngayon, nagkabaliktad. Malayo na, pero malayo pa. Ano ba talaga? Ayoko na nga. Ang layo ko na pala. Ang layo ko na, pero ang layo ko pa rin pala. Malayo pa, pero Pero malayo malayo na. Yan. Allow me to explain. Allow me to correct myself. So, ayun. Ganda. So, grabe, diba? Mm-mm. Grabe yung qualities na meron tayo. I believe lahat ng hinahanap natin is Yeah. wino-work din talaga sa atin yun ng Lord. From the word itself, becoming. Yes. We are still a work in, In a progress, but at progress, least nagsisimula na tayo. Yes, meron ng pag-usad. Yeah, may pag-usad na. Malayo pa. Malayo na. Ano? Malayo pa. Pero malayo na. Ay, malayo na. Ano? Malayo pa pa. talaga. Basta malayo. Para bang sinasabi natin na malayo pa talaga tayo dun sa Parang Hindi. sinasabi ni Lord na, becoming na talaga kayo niya. Totoo ba? Anyway, as someone na parang we are still, nandun pa rin tayo sa single, natin. Yes, we're enjoying Singlehood. this season. For all the girls out there, kumbaga ito yung season mo na marami ka pang pwedeng i-break out sa sarili mo. Yes. You're still a becoming. Yes. Yeah. And even you change your season, becoming ka pa din. At least may nasisimulan ka na, may nagagawa ka na. Yes. Diba? Totoo yan. Meron ka Agree. ng mga bagay na nabibuild sa sarili mo bago ka mag-jump into the season ng life mo. Yes. And if you're in a different season, kung tapos ka na sa singlehood season, you are It's entering never too late. in a different season. It doesn't mean na nag-stop na yung pagiging becoming mo. Because we are all a work in a progress. And we are all can still improve. Yeah. Pwede, meron pa tayong i-improve. Meron pa tayong room for improvement, for changes. Yes. Diba? Kaya it doesn't stop. Just because you enter new season doesn't mean na parang, okay, so hindi na ako ito na yon. Yeah. No, we are all a work in a progress. Yeah. And gusto ko lang din i-add, bilang babae kasi, hindi tayo talaga nag-chase eh. We attract. Yes. And it starts from really improving and Yeah. getting better by yourself. Yes. Pero hindi mo talaga maaayos yung sarili mo on your own. Yes. Kailangan mo talaga Kailangan ang ng tulong. Yes. And personally, yun at yun talaga yung lagi naming sasabihin. Continue to pray talaga for the right person while working din on yourself. Yes. Diba? That's it. I think madami naman silang nakuha doon. Hindi na ako magdadagdag. Kasi ang dami na malayo pa. Basta malayo pa. Malayo pa. Marami pa tayong mga i-work sa Yes. sarili natin. Actually, yung mga nabanggit nating qualities, ilan lang yon sa mga Oo. wino-workout natin sa sarili natin. Pero don't be too hard on yourself. Kasi syempre, one step at a time tayo. Yeah, be gentle. Yeah, thank you so much for watching this Yes. episode. We hope na meron kayong natutunan. Hindi lang sa amin, but sa kung ano yung work out sa amin ng Lord right now as a single. And sa personal realizations nyo, Yeah. if ever may natutunan kayo, di ba? Grabe. So, enjoy kayo ngayon. Happy Hearts Happy Day. Hearts Day. Tandaan natin that we are all loved. Ano man ang season, February 14 man or hindi, month of love man or hindi, Araw-araw. araw-araw kang kamahal-mahal. Araw-araw may nagmamahal sa'yo. Right. And with that, I'm Lucina. I'm Cindy. Thank you, guys. Thank you for watching On the Bright On the bright Side. side.